Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Unang-una ay gusto ko pong magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa Papa Dudut Stories, sa ating pong mga subscribers at sa lahat ng mga nagpo-promote ng ating programa sa kanilang mga kaibigan. Kayo po ay nag-aahente para kay Papa Dudut na mas dumami pa ang makinig. Na-appreciate ko po kayo. Maraming salamat at sa lahat po ng mga nagme-message sa akin at nagsasabi at nagre-report ng mga nagnanakaw ng ating content. Mas lalo ko po kayo na-appreciate dahil po sa pinoprotektahan niyo po ang ating channel mula po sa mga nagnanakaw po ng ating mga content, no? At gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na meron po tayong disclaimer sa tuwing nagsisimula po ang ating show. Pwede pong basahin ng mabuti nung mga nagnanakaw ng ating content. Kung ano po yung mga pwedeng complications po ng kanilang ginagawa. Samantala, pag-usapan natin ang kwento ng ating sender for today na may nakakatakot daw na kwento na mula sa isang classroom. Nako, ano kaya yan? Alamin natin sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Parte ng ating pagiging estudyante ang pagkakaroon ng mga kaibigan at ang paminsan-minsan na kwentuhan o tsikahan sa iba't ibang mga bagay. Ito ang nagsisilbing unang pundasyon upang ikaw ay makakuha ng kaibigan. Pero paano kung ang akala ninyong simpleng kwentuhan ang siyang maging dahilan ng mga hindi ninyo makakalimutang mga karanasan? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. 28 years old at isang small business owner dito sa aming probinsya. Tulad ng inyong ibang mga letter sender ay nais ko din pong ibahagi sa inyong mga masusugid na tagapakinig ang aking istorya. Nung ako'y nasa first year college pa lamang. Meron akong dalawang naging kaibigan na talaga namang hanggang ngayon ay close na close ko pa din. Itago niyo na lamang po siya sa pangalang Chloe at Shireen. Hiningi ko din po ang kanilang permiso upang maibahagi ang aming kwento sa inyo dahil involved din po sila dito. Alam naman po natin noon na natural na libangan ng mga mag-aaral ang magkwentuhan sa loob ng silid-aralan at kung saan sila nakatambay. Dito nabubuo ang pagkakaibigan kahit pa nga magkakaiba kayo ng section o kurso. Tuwing recess, ugali naming tatlo na tumambay sa kantin upang doon kami magchismisan lalo na sa aming mga love life at tungkol sa crush. Dito nga kami nagkasundong tatlong magkakaibigan dahil likas sa amin ang pagiging madaldal. Bukod sa mga kwentong pag-ibig, hindi din mawawala yung mga kwento tungkol sa mga kinakainisan nating mga kaklase o kabatchmate. Hindi naman kasi may iwasan na magkaroon ng kaalitan, lalo pa nga at uso ang mga away bata noon dahil sa section or crushes mo. Well, kaming tatlong magkakaibigan ay iwas naman sa ganito. Nakikinig lamang kami sa mga awayan nila at minsan ay natatawa na nga lamang. Pero isa sa mga hindi mawawalang kwentuhan na alam kong halos lahat sa mga nakikinig sa inyo ay makakarelate ay yung tungkol sa history ng school na ating pinapasukan. Hindi nga naiiba dito ang aming university
Mayaman sa mga kwento ang aking pinapasukang paaralan, lalo pa nga at hindi lamang daw mga mag-aaral ang siyang nakaranas ng mga pagpaparamdam dito, kundi maging ang ilang mga magulang at mga guro. Ayon sa mga kwentong aming napakinggan, Papa Dudut, ay naitayo daw ang aming eskwelahan pagkatapos ng giyera. Itinayo umano ito sa lugar kung saan ay maraming tawang nawala ng buhay dahilan upang ang kanilang mga hindi matahimik na kaluluwa ay magparamdam dito. Sa totoo lang po ay marami sa amin ang hindi naniniwala sa mga kwentong barbero na ito. Hindi naman kasi nawawala ang ganitong mga istorya sa kahit na ano pang mga paaralan. Hindi nga ba't merong pang mga kwento kung saan ay dating ospital o sementeryo ang isang lugar bago ito ma-develop at maging isang ganap na gusali. Sa tingin namin nila Sherin, ito ay katulad lamang ng mga gawa-gawang kwento dahil nga sa ilang buwan naming pananatili dito ay wala namang kaming nararanasan ng kahit na anong kababalaghan. Nakakailang punta na nga din kami doon sa comfort room na sinasabi nilang may estudyanteng nagpaparamdam pero wala din namang nangyayaring kung anong kababalaghan. Kaya naman kapag nakakarinig kami ng mga estudyante na kung tawagin nga namin ay attention seekers dahil sa mga kwentong kababalaghan umano nila, ay hindi namin maiwasang hindi magkatinginan ng makahulugan. Kung bakit naman sila tinatawag na attention seekers, iyon ay dahil may ilang mga estudyante na nagpapanggap na nasasapian daw umano ng mga ligaw na kaluluwa na gumagala doon. Kapag naman nagpapatawag ng pare ang aming paaralan, ay napag-aalaman na hindi naman totoo ang mga nagaganap na yon at nagpapanggap lamang sila. Napapataas kilay na nga lamang kami kapag may mga ganitong insidente. Mas lumakas din ang aming hinala na ang lahat ng mga kwentong kumakalat sa aming pinapasukang kolehiyo ay panay haka-haka lamang. Naging tiwala kami na walang anumang mangyayari sa amin sa loob ng paaralan, Papa Dudut, na siyang naging malaking kamalian namin. Sabi nga ng matatanda, minsan ang mga walang katotohanang istorya ay nagkakaroon ng buhay kapag ito'y laging pinag-uusapan. At madalas nga ay nagaganap pa ito sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Nagsimula ang lahat noong minsan ay may event sa aming school. Abala kaming lahat noon sa paghahanda. Dahil bawat isang kurso ay kailangang maghanda ng booths nila na nagpapakita ng kanilang mga talento. Ginabi na kami ng uwi nito kaya naman halos wala ng ilaw sa mga hallway. Magkakasama kami nila Chloe at Sherin dahil sa isang sakayan lang naman kami magtutungo. Habang nagkwekwentuhan kami sa gitna ng hallway ay may narinig kami isa sa mga wala ng ilaw na silid na tunog ng tila hinihilang upuan. Nagtataka naman kami kung may tao pa ba doon at nag-aayos ng upuan para sa gaganaping event sa school. Dala ng kuryosidad namin ay sinilip namin ang room kung saan namin narinig ang tunog na yon. Ngunit sa pagsilip namin sa bintana ay wala namang kahit na sinong naroroon. Napakibit balikat na lamang kaming tatlo bago nagpatuloy sa aming paglalakad. Nasa lubong pa namin noon si Kuya Guard na nagroronda ng mga oras na yon. Ngitian lamang namin siya habang tumango lamang ito sa amin. Hindi pa man kami nakakalayo ay tinawag kami ni Kuya Guard. Hindi ko alam kung kikilabutan ba ako sa tanong niya o maiinis dahil noong maabutan niya kami ay inis pa siyang nagtanong sa amin ng mga ining. Bakit nyo naman sinaraduhan ng pintuan yung kaklase ninyo? Nakasilip lang tuloy sa bintana na kumakaway sa akin. Kaya talagang mga bata kayo. Balikan nyo na siya at buksan ng pinto. Nagkatingin ang kaming tatlo dahil wala namang kaming naiwang kaklase doon. Dahil kami nga ang siyang naatasang maglinis sa aming room ng mga ginamit na materyales. Isa pa ay malayo doon ang aming room kaya naman tinanong namin ang gwardya
kung anong room ang tinutukoy niya. Sinabi naman nito na yung room kung saan kami nakasilip kanina. Doon na namin siya sinagot na hindi namin room yon. At isa pa nga'y walang tao sa silid-aralan na tinutukoy niya dahil sinilip namin yon kanina at wala kaming nakita na kahit sino dito. Nakita namin ang pamumutla ng mukha ni Kuya Guard. Muli itong napalingon sa kanyang pinanggalingan bago kami niyaya na umalis na doon at umuwi na. Sumabay na din siya sa amin sa pagbaba habang palingalinga sa aming likuran. Kahit pa nga pinagsawalang bahala na yon ng aming gwardya, ay hindi naman namin maiwasang magtaka kung bakit nasabi nito ang ganong mga bagay. Napaisip pa nga ako ng mga oras na yon. Kung sino kaya ang tinutukoy niya na estudyanteng kanyang nakita. Kinabukasan, nagtanong kami sa aming mga seniors kung ano ang meron sa silid-aralan na binanggit sa amin ng aming gwardya kagabi. Sinagot naman kami ng mga ito na yun daw yung napapabalitang silid kung saan ay sinasabing may nakikitang estudyante na kumakaway sa bintana o di kaya naman ay nangihila ng upuan. Nang marinig namin ito nila Shireen ay hindi namin mapigilang magkatinginan. Tumugma ang sinabi nila sa aming narinig at nakita ni Kuya Guard. Hindi ko tuloy alam kung maniniwala ako doon dahil baka naman narinig nila ang kwento ni Kuya Guard kaya ganon ang naging sagot nila sa amin. Itinuon na lang namin ang aming pansin sa aming ginagawang paghahanda. Kinagabihan nga ay nauna lamang kaming umuwi nila Chloe, iba na kasi ang nakatoka na maglilinis at pinagpapasalamat naman namin yon dahil simula nga noong nagkaroon kami ng hindi mapaliwanag na karanasan sa aming paaralan ay parang ayaw ko na ring magpaiwan ng kami lang doon. Bago kami lumabas ng tuluyan sa school ay nagpasya kaming dumaan muna sa comfort room. Dahil medyo malayo pa ang mga biyahe namin, kaya upang hindi abutan ng tawag ng kalikasan, sa daan ay dumaan na kami doon. Papadudot masaya kaming nagkwekwentuhan nang mapansin namin ang isang estudyante na nakatayo sa loob ng banyo. Bakante naman ang 3 cubicle sa loob kaya medyo nakapagtataka na nakatayo lamang ito. Pero dahil nagmamadali na nga din kaming makauwi ay nagsabi na lamang kami sa kanya na mauuna na kaming gagamit ng banyo. Hindi naman ito sumagot kaya dumiretso na kami sa loob. Medyo natagalan ako sa loob ng cubicle habang narinig ko namang nagkwekwentuhan na sa labas ang 2 kong kaibigan. Patapos na ako sa aking ginagawa nang makarinig ako ng sit-sit mula sa itaas na bahagi ng cubicle. Natatawa ako noon dahil mukhang nantitrip na naman ang 2 kong kaibigan. Hindi ko pinapansin ang narinig kong sit-sit na ito. Pero maya-maya pa ay sunod-sunod na sit-sit na ang ginawa nito at palakas pa yon ng palakas. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko na sumigaw at katukin ng kabilang cubicle kung saan ko naririnig ang sit-sit sabay sabing, "Guys, patapusin nyo na muna ako. Tama na ang pangtitrip oy." Pero nagulat ako nang kumatok si Chloe sa may pintuan at nagtanong kung ano daw bang sinisigaw ko sa loob. Nasa labas daw sila ng banyo kanina pa at ako na lamang ang hinihintay nila. Nanlamig ang aking buong katawan matapos kong marinig yon. Agad-agad akong tumayo at nag-ayos ng aking sarili sabay walang lingon na lumabas doon. Hinila ko na din si Chloe na ngayon ay nagtatakang nakatingin sa akin. Paglabas namin doon ay hindi agad ako nagkwento sa kanila. Kahit pa nga tanong sila ng tanong sa akin kung ano daw ba ang nangyari sa akin at bakit parang namumutla ang mukha ko nung lumabas kami sa palikuran. Noong makalabas na kami sa school ay doon ako nagsabi sa kanila ng may sumisit-sit sa akin sa loob ng cubicle. Tinanong ko sa kanila kung
Noong paglabas ba nila ay nandun pa yung estudyanteng nakita naming nakatayo sa labas. Sinabi naman nila na wala na ito doon paglabas nila. Nagtaka pa nga daw sila dahil ni walang narinig na yabag ng paa. Senyales na may lumabas sa banyo. Imposible naman daw na pumasok ito pagkalabas nila dahil wala na nga ito doon. Kaya sino daw yung narinig ko? Dito na kami nagsimulang mapaisip kung ano nga ba talaga ang nagaganap sa aming tatlo. At kung bakit ang tila mga akala namin ay haka-haka lamang na mga kwento ay nagiging katotohanan na ngayon. Hanggang sa pag-uwi namin ay tahimik lamang kaming tatlo. Ayaw naming magsalita sa kung ano ang pumapasok sa aming isipan dahil baka may maging makatotohanan pa ito. Kinabukasan pagpasok namin sa school ay nakita namin ang kumpulan ng mga estudyante sa aming room. Naabutan namin ang isa sa mga kaklase naming naiwan noong gabi upang maglinis doon sa aming silid-aralan. May kinukwento ito sa iba naming mga kaklase. Dahil nga sa may pagka-tsismosa kami ay nakisali kami sa mga pakikiosyoso. Nagtanong kami kung ano nga bang mga nangyayari at bakit nag-iipon-ipon sila doon. Mabilis naman sa aming ikinuwento ng mga naunang nakarinig ng kwento ang naging kaganapan sa aming kaklase noong nakaraang gabi. Ayon dito, noong pauwi na daw sila ng mga naiwang maglinis ay napadaan sila sa saradong silid-aralan kung saan namin narinig yung tila may humihila ng upuan. Pagdaan umano nila doon at mapatapat sa may bintana ay may nakita silang nakasilip na babaeng estudyante sa may bintanang ng naturang silid. Nagulat pa nga daw sila dahil ang tingin nito ay patagilid at ang gilid ng mga mata nito ay medyo namumula pa. Tinanong daw nila ang naturang estudyante kung bakit nandun ito sa madilim na silid na yon. Ngunit ngumisi lamang ito sa kanila at hindi na sumagot pa. Nagpasya silang umalis na lamang sana doon ngunit pagdaan nila sa pintuan ay nakita nilang nakalak ito. Doon na daw nila naalala yung mga ikinikwento ng mga seniors namin ukol sa isang mag-aaral na nagpaparamdam tuwing gabi sa isa sa mga silid doon. Hindi na daw nila binalikan pa ang bintana kung saan nila nakita ang babaeng estudyante, ngunit bago daw sila makaalis doon ay nakita nilang nilabas nito ang kanyang kamay sa may bintana at kumaway-kaway sa kanila. Talagang nagtakbuhan umano sila ng mabilis sa lugar na yon. Ayaw na daw nilang magpaiwan muli sa school ng ganong oras ng gabi dahil baka makita na naman nila ang nakakatakot na estudyanteng yon. Dahil nabanggit na din naman ang naturang istorya ay ikinuwento na din namin ang kaparehas naming karanasan sa mga ito. Bukod pa doon ay ibinahagi din namin ang mga naganap noong nagpunta kami sa palikuran. Natahimik ang aming mga kaklase na napakabihirang mangyari dahil kami ang pinakamadaldal sa lahat. Matapos malaman ng mga seniors namin ang mga naganap sa amin ay nagpasya silang huwag na kaming magpaabot pa ng sobrang late sa eskwelahan. Nagkasundo kaming lahat na gamitin na lamang namin ang weekend upang gawin ang mga hindi matapos-tapos na gawain. Sa ganitong paraan ay hindi na kami aabutin pa ng dilim sa loob ng paaralan. Napanatag naman ang aming kalooban dahil sa wakas ay hindi na kami makakaranas pa ng mga ganong bagay. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw at natapos namin ng matiwasay ang paghahanda para sa event na magaganap. Nang dumating ang araw ng aming event ay napuno ng kasiyahan ng bawat room doon. Maging ang mga magulang kasi ay naimbitahan din upang makita nila ang mga pinaghirapan ng kanilang mga anak. Tuwing makikita nila kami, tuwang-tuwa naman ang mga ito. Akala namin
ay magtatapos ang lahat ng maayos at payapa. Ngunit nagkakamali pala kami. Mga bandang 6:00 ng gabi nang makarinig kami ng komosyon mula sa isang booth. Dahil nga sobrang ingay ng pilian ng mga estudyante doon ay pati kami na nasa ibang silid ay napapunta dito. Nagulat kami nang aming makita na gulo-gulo na ang mga idinisenyo nilang mga gamit sa kanilang silid. Nagkalat din ang ilan sa mga kagamitan na para bang may naghagis nito. Agad din namang dumating ang mga professor upang tanungin kung ano ang nangyari sa kanilang booth. Nanginginig pang nagkwento ang mga ito na abala silang nagkakasiyahan nang bigla na lamang daw may narinig silang kalabog sa kanilang likuran. Nakita daw nila na bigla na lamang natumba ang lamesa na pinagpapatungan ng kanilang gamit, ngunit wala namang sino ang maaring magtumba nito dahil lahat sila ay nandun sa may isang lamesa. Hindi na daw sana sila yon papansinin. Ngunit nang tangkain nilang ayusin ito ay bigla daw naglipara ng mga nalaglag na gamit at ang mga dekorasyon na kanilang nilagay ay isa-isang nagsitanggalan na akala mo ay may humihila sa mga ito. Doon na daw sila nagkatilian dahil alam nilang hindi na normal ang nagaganap na yon sa kanila. Hindi naman alam ng mga professor kung ano ang kanilang gagawin dahil parang hindi naman kapanipaniwala ang mga kinwento ng mga ito. Maging kami nga ay hirap ding paniwalaan ang kanilang mga sinasabi. Ang mga magulang na nandun sa aming event ay hindi din maiwasang magbulungan. Dahil nga sa mga naganap ay nagpasya ang pamunuan ng paaralan na maagang tapusin ang programang yon at pinauwi na kami. Matapos naming iligpit ng mga ginamit namin para sa event ay nagsiuwian na din po kami. Sabay-sabay na kaming umuwi nila Shireen at habang naglalakad patungo sa terminal ay hindi po namin maiwasang pagkwentuhan ng mga naganap. Hindi namin alam kung paniniwalaan ba namin ang mga kinwento ng mga sangkot na estudyante. Ngunit naisip din po namin na wala namang dahilan upang magsinungaling ang mga ito. Bumalik na sa aming mga isipan ang mga kakaibang kaganapan simula nung nagumpisa pa lamang kaming maghanda para sa event na yon. Nagpasya na lamang kaming kalimutan ang mga ito dahil wala namang mangyayari kung tatakutin namin ang aming mga sarili sa ganitong mga isipin. Nang makauwi ako ay hindi ko mapigilan na magtanong sa aking ate na dati ding nag-aaral sa kolehiyong aking pinapasukan. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari noong mga nakarang araw at maging ang araw kung kailan sinagawa ang programa. Nakinig lamang muna siya sa akin bago siya nagsalita. Ayon sa kanya, hindi na daw bago ang ganong mga pangyayari doon. Marahil daw sa gitna ng aming pag-aayos ay nagambala namin ang mga nilalang na matagal nang nananahimik dito. Noong sila daw kasi ang nag-aaral doon ay may mga nangyayari na ding ganitong bagay, ngunit yun naman daw ay noong ginagawa bilang katatawanan ang mga nilalang na akala nila ay hindi totoo. Sa kanila naman daw ay ilang mga estudyante ang sabay-sabay na sinapian sa loob ng magkakasunod na araw. Parang nababaliw umano ang mga ito at hindi makausap ng maayos. May ilang mga estudyante pa nga na nakarinig na ibang lengguwahe ang ginagamit na salita habang ang iba naman ay malalim na bersyon ng aming lengguwahe ang ginagamit. Grabe daw ang naging karanasan nila at hinding-hindi na niya ito makakalimutan. Isa sa mga kaibigan niya ang naging biktima nito at talaga namang grabe daw ang mga kaganapan noon. Hindi lamang daw ito naging matunog sa labas ng campus dahil pinigilan din ng mga magulang na sangkot maging ng mga guro. Nang tanungin ko siya kung ano ang ginawa nila Papa Dudut
upang matigil na ang mga ganong insidente, ay sinabi lamang ng aking ate na hinayaan na lamang nila ito dahil kahit na anong gawin daw nilang tawag ng pari noon ay paulit-ulit lamang ang nagaganap at tila lumilipat lamang ito sa ibang klase. Kusa na lamang daw na tumahimik ang mga nagpaparamdam at nakagraduate naman daw sila ng maayos. Hindi din naman daw mananatili ang mga sumasapi noon sa kanyang mga kakilala. Gusto lamang daw magparamdam ng mga ito. Pagkatapos namin mag-usap ni ate ay parang naging thankful ako na hindi umabot sa ganung punto ang mga pagpaparamdam sa amin ng mga nilalang na naninirahan sa aming paaralan. Nang gabing yon ay medyo napanatag na din ang aking kalooban. Dahil kung tama nga ang sinasabi ng aking ate na kaya nagpaparamdam ang mga ito ay dahil nagambala namin sila. Matitigil ito ngayong tapos na rin ang programa namin sa eskwelahan. Sinabi ko din naman ang aking mga nalaman kina Shireen at kay Chloe at maging sila ay nakahinga ng maluwag. Dahil pagbalik namin sa Lunes ay tapos na rin ang mga pagpaparamdam sa amin. Nang dumating nga ang Lunes ay medyo looking forward na kaming pumasok dahil alam naming wala nang anumang kakaibang insidenteng magaganap sa amin. Kampante kaming matatahimik na ang aming buhay bilang estudyante sa mga susunod na araw at taon. Totoo nga ang sinasabi ng aking ate na wala nang naganap na kahit na anong kababalaghan sa amin, bumalik sa normal ang lahat at nakalimutan na ang halos lahat ng mga estudyante na nakasaksi sa mga kababalaghan noong event ang mga kaganapan at kaguluhang dala ng mga kaluluwang naroroon. Lumipas pa nga ang ilang linggo at tuluyan ang nawala sa isipan ng lahat ang mga ganong bagay at balik na sa normal ang aming buhay. Akala talaga namin ay okay na ang lahat ngunit nagkakamali pala kami. Simula pa lamang pala ito ng mga mas malalang kaganapan sa aming lahat dahil isang gabi habang nagkaklase kami ay muli kaming ginulantang ng mga malalakas na sigawan mula sa iba't ibang silid-aralan sa aming building. Maging ang gurong nagtuturo sa amin ay napatakbo sa pinanggalingan ng mga ito. Kami naman ay kanya-kanya ding punta sa pinakamalapit na kwarto na naringgan namin ang tilian. Mula sa bintana ay nakita namin ang isang estudyante na akala mo ay sinusumpong ng epilepsy dahil nanginginig ang buong katawan niya. Sumisigaw din ito na parang nasasaktan ngunit wala namang kaming makitang anumang sugat mula dito. Ilang saglit pa ay tumigil ang panginginig ng katawan nito at yumuko na lamang. Gulong-gulo na ang kanyang buhok na akala mo ay sinabunutan ng ilang tao. Yung professor na nasa loob ng kanilang silid ay nanginginig na nilapitan at tinawag ang pangalan ng estudyante ngunit hindi naman ito sumasagot. Nang makalapit na siya ng tuluyan ay kinalabit niya ang estudyanteng yon. Ngunit nagulat ang lahat nang bigla na lamang itong tumawa ng pagkalakas-lakas. Ang mukha nito ay nag-ibang itsura at parang nagmukha itong matanda. Ang ilang mga mag-aaral sa loob ay naiiyak na lamang sa kanilang mga nakikita. May isa namang nagtangkang lumabas ng silid ngunit isang tingin lamang ng estudyanteng yon sa pintuan ay sumarado na ito. Maging ang mga bintana ay biglang nagsaraduhan kaya naman maging kami ay hindi napigilang mapaatras. Narinig na lang namin ang sigawan sa loob. Ang mga salitang hindi namin maintindihan at kalabog na akala mo ay may hinahagis na mabigat na bagay. Ilang sandali pa ay dumating ang ibang guro doon na may kasamang mga pare. Tinangka ng mga ito na buksan ang pintuan ngunit bigo ang mga itong mabuksan ito. Nakita namin ang paring tahimik na bumubulong, nagdarasal yata ito ngunit sa hindi namin maintindihan na salita. Naririnig namin sa loob ang malakas at tila galing sa lupa na sigaw ng estudyante habang nagdarasal ang paring kasama ng mga guro.
Nang matapos magdasal, ang pare ay natahimik na din sa loob ng silid-aralan na yon at kusang bumukas ang pintuan. Sa loob nito ay makikita ang mga takot na estudyante na nagkukumpulan sa gilid ng kwarto habang ang mga upuan sa kanilang paligid ay nakakalat sa iba't ibang direksyon. Ang estudyanteng kanina na kakaiba ang kinikilos ay nakahiga na lamang sa gitnang bahagi ng kwarto at parang natutulog na lamang. Nilapitan namin ng mga guro ang estudyante at kinumpirang okay naman ito. Makakahinga na sana kami ng maluwag nang walang ano-ano'y nakita kong nanginginig ang katawan ni Shireen. Nilapitan siya ni Chloe upang tanungin kung ano nga bang nangyayari sa kanya, ngunit tinulak siyang bigla ni Shireen. Malakas na humalakhak ang aking kaibigan at tinignan kaming lahat ng masama. Namumula ang mata nito na akala mo ay may sore eyes habang naglalaway naman ang bibig niya. Nang makita nito ang pare na papalabas mula sa silid ay mabilis na tumakbo palayo si Shireen habang sumisigaw na nang hindi maintindihang salita. Mabilis naman itong sinundan ng mga gurong nandoon. Susundan din sana namin siya ni Chloe, ngunit pinigilan na kami ng mga naiwang professor doon. Sinabihan kami ng mga ito na kailangang maiwang mag-isa ang aming kaibigan upang kung sakaling mapaalis ang sinumang sumanib sa kanya ay wala na itong malipatan pang ibang individual. Maghintay na lamang daw kami doon dahil hindi naman daw pababayaan ng mga guro ang aming kaibigan. Bagaman at nag-aalala kami kay Shireen ay alam naman namin na wala kaming magagawa para sa kanya, kaya naman sumunod na lamang kami sa bilin ng aming mga professor at nanatili doon. Ang estudyante naman na kanina ay nasasapian ay nagkaroon na ng malay. Kinuwento nito na bago maganap ang pagsanib sa kanya ay nakita niyang may nakatayong babaeng itim sa tabi ng kanilang guro. Sasabihin pa lang daw sana niya yon sa kanyang professor, ngunit nagulat na lamang siya nang bigla namang nasa harapan na niya ang babaeng yon at matapos nga nito ay wala na siyang matandaan sa mga naganap sa kanya. Mukhang hindi lamang siya ang biktima ng ganitong kaganapan dahil maging sa ilang silid-aralan ay nakita naming may mga lumabas na pare na may kasamang mga hinang-hinang mga estudyante. Kaming mga naiwang mga estudyante doon ay pinababa na sa may open area ng eskwelahan at doon na lamang pinaghintay. Mabilis naman kaming kumilos at pinagkukuha ang aming mga gamit. Buwaba na kami kaagad at tahimik na lamang na naghintay. Ilang sandali pa nga ay nakita namin si Shireen na inaalalayan ng ilang mga guro at nangihina pa nga ito. Mabilis namin siyang tinakbo at tinanong kung ayos lamang ba siya. Tanging iyak lamang ang kanyang sagot sa amin, marahil ay may trauma pa siya sa kanyang mga naranasan. Marahil mga 1 oras din ang lumipas bago namin nakitang nagsibaba ng mga paring abala kanina. Natagalan umano sila dahil bawat kwarto ng aming building ay benindisyonan nila upang hindi na maganap pa ang mga ganong mga insidente sa mga susunod na araw at panahon. Nagpasalamat naman ang aming mga professor sa kanilang ginawa bago umalis ang mga ito. Kami naman ay inutusan ng mga ito na huwag na sanang ipagkalat pa ang mga naganap sa lugar na yon. Sila na daw ang bahalang kumausap sa mga magulang na mga naging biktima ng mga kaluluwang yon. Tumango na lamang kami dahil kahit naman siguro sabihin namin ito sa iba ay walang maniniwala sa amin. Habang nakatingin ako sa building namin ay hindi ako makapaniwala na ang simpleng kwentuhan ng katatakutan sa loob ng aming classroom at school ay mangyayari sa amin sa totoong buhay. Hanggang sa makauwi kami ay nanatiling tikom ang aming mga bibig. Matapos naman ang ginagawang pagbebendisyon ng mga pare ay hindi na kami nakaranas pa ng anumang kababalaghan doon. Hanggang ngayon ay sariwa pa din sa aming isipan ang mga kaganapang yon sa aming buhay.
Bagaman at may naririnig pa din kaming mga kakaibang kwento tungkol sa kolehiyong aming pinasukan, ay hindi na po ito kasing lala na mga naranasan namin noon. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang aking liham. Salamat po sa inyong oras na ibinigay sa aking istorya at naway marami pa kayong mga istoryang may bahagi sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Bella. Ang mga kwentong madalas nating pinag-uusapan ay malabong magkaroon ng sariling buhay lalo na at kung ito ang iyong pinapaniwalaan. May mga bagay sa ating mundo na mahirap ipaliwanag, ngunit mahalagang laging isaisip ang mga nakaraang kaganapan sa buhay ng mga yumaong nilalang ay hindi dapat gawing katatawanan, bagkus ay atin po itong igalang upang sa gayon ay hindi sila bumalik upang tayo'y turuan ng mga mahahalaga at magandang aral. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.